Hello po at magandang gabi mga minamahal kong sa amin ng Pilipino. At sa gabing ito, mga Lods, ako po ay nais po magbigay muli ng isang magandang topic at patungkol nga po sa krus na katulad sa mga tinatato. So mga minamahal, bago po ako magpapatuloy, ako po humingi ng favor na paki-follow po ang aking Facebook page. Sa ganun ay patuloy kayo makasubaybay sa aking mga magandang impormasyon, mga patungkol sa mga health tips at mga spiritual aspect. Ngayon po, mga minamahal, marami po ang naniniwala na si Basayak o Misaya ay pinako sa cross na katulad sa tinatato. Pero sa katunayan po, mga minamahal, ay hindi po yan totoo na pinako si Basayak Misaya sa cross na katulad ng tinatato. Yan po ay imbento lamang po yan ng mga Romano. Dahil ang cross na katulad ng tinatato, simbol po yan ng digmaan at ng paganismo. Ngayon, napatutunayan ko po sa banal na kasulatan sa Old Testament and New Testament na ang totoong pangyayari ay si Basayak Misaya ay pinako sa punong kahoy, ordinaryong punong kahoy na may sanga na pa-left and right. No? Dahil yun po ang batas po ng parusang kamatayan sa mamayan ng Israel na ayon sa nakasulat sa kautusan sa Aklat ni Moises na ang parusang kamatayan exclusive po sa mamayan ng mga Israel na ang naparusahan ng kamatayan ay binibitin sa punong kahoy. Ordinaryong punong kahoy na may sanga na left and right. No? Kaya sinabing hanging, once na ang paa hindi nakalapat sa lupa, means hanging. Ito man ay nakapako o nakabitin, ito po ay hanging on the tree. So, mga minamahal, sa patungkol kay Pilato at sa mga Hudyo, na yung mga Hudyo po yung humatol ng kaparusahan ng kamatayan kay Basayak Misaya, na ang issue doon na pinag-uusapan ng mga Hudyo kay Pilato ay patungkol sa kautusan na sinasabi ng mga Hudyo na rapat si Basayak Misaya na parusahan ayon sa kautusan na kalang sinusunod. Kaya ang sabi po ni Pilato sa Juan chapter 19 verse 7, kunin nyo na ang masayak, ang inyong masayak o misaya para parusahan ninyo ayon sa inyong kautusan na sinusunod. Dahil sinasabi po sa Juan chapter 18 verse 31, na sabi ng mga Hudyo na rapat siyang parusahan ayon sa kautusan. Ano po ba ang kautusan na yan na sinusunod ng mga Hudyo? No, sa Lumang Tipan na nakasulat sa aklat ni Moises. Yung po ay mababasa po sa Deuteronomio chapter 21 verse 22 and 23. Na ang nakasulat po doon ay ang parusang kamatayan na exclusive sa mga mayan ng Israel ay ibibitin sa punong kahoy. Ito ay nakapako din sa ordinaryong puno na may sanga na pa-left and right. At yun po ay sinuportahan ng New Testament na ang patotoo ng Dalawang Testamento ay ito ay malakas na ebidensya maging sa korte. Na ito po ay suportado ng Bible na ang patotoo ng Dalawang Testamento ito ay umaayon sa katotohanan at pinaniniwalaan. So mababasa po sa Acts chapter 5 verse 39 and 30 na ang sabi doon ay si Basayak ay pinako o hanging on the tree. At gayon din po sa Acts chapter 10 verse 39, ang nakalagay po doon ay hanging on the tree. Sa Acts chapter 13 verse 28 and 29 ay hanging on the tree. Sa Galatia chapter 3 verse 13 ay nakalagay po ay hanging on the tree. So wala pong nakahula sa Old Testament na si Basayak Misaya ipapako sa krus na nakatato tulad ng mga tinatato sa katawan ng tao.
no? Na pinauso po ng mga Romano. Kasi lahat ng mangyayari kay Masayat Bisaya sa New Testament ay lahat ay nakahula sa Old Testament. Walang paltos, walang bawas, walang dagdag. Ang mangyayari lamang po kay Masayat Bisaya sa New Testament ay ayon lamang po sa nakasulat sa Old Testament. No? Kung mababasa niyo po na lahat ng mga nangyari kay Masayat Bisaya sa New Testament ay nakasulat sa Old Testament. Nakahula na yan. Kaya kung ano nakahula, yun lang po mangyayari. Kung ano yung nakahula, yun lang po ang gagawin ng mga Romano na nag-assist sa mga Hudyo. At kung ano lang yung nakahula sa Old Testament, yun lang po ang gagawin ng mga Hudyo. Sa parusang kamatayan kay Masayat Bisaya. Hindi po nakapako sa krus na katulad tinatato. Pauso lang po yan ng Romano yan. Hindi totoo yan. Simbol po yan ng digmaan at paganismo. Kaya mga Kastila nga nung tayo sinakop may dalang krus. Kasi bago pa yung New Testament, sa Old Testament, ang mga Romano nakipagdigmaan, laging bitbit ang krus na naniwala na baka may swerte na sila ay magkaroon ng swerte sa pananakop at magtagumpay. So yan po, mga minamahal, ang patotoo ng Old Testament and New Testament na hanggang dati ay isang pinaniniwalaan sa korte na ang patotoo ng Dalawang Testamento ay matibay. Oh. Saan mababasa sa Old Testament na ipapako si Masayat Bisaya sa krus na katulad tinatato? Wala kayong mababasa. Sa Ezekiel chapter 9 verse 6 na ang sabi po ng mga Romano, yun daw pong mga yung mga sinasabi sa loob ay nakasulat na po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Pero sa original Hebrew Bible version, 120 books, ang nakasulat po ay tatakan ng pangalan. Pangalan ng banal na Ama Yahwa. Ang itatatak, hindi po cross. Oh, ay dagdag yung Bible ng mga Romano, dagdag bawas yan eh. O sila po yan, naglagay ng cross diyan sa New Testament para bumabor sa kanilang paniniwala, doktrina at paganismo. Yan lang po ang aking masasabi at masakit ang katotohanan ng kapapalaya sa atin, mga minamahal. Kaya nawa ay sa inyong pagpapala, biyaya, at sa inyong kapayapaan. Siya nawa